Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng opinion reaction itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, nakakabahala na itong ginagawa ng Department of Justice, Secretary Boying Rimulya dito sa kaso ng mga missing sabongeros na may hustisya pa ba? Kasi hindi pa daw nagsisimula ang preliminary investigation or ano, parang may sinasabi ng conclusion na ang Secretary of Justice na may criminal syndicate. Parang nahusgaan na. So, pakinggan natin itong pahayag ni Atty. Guanzon na nakakabahala ang hustisya sa bansa. Mga balita. Ang nasa balita po ay nag-file na o magpa-file ng murder complaint ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Magpa-file po sila ng complaint for murder sa kay Mr. Charlie Atong Ang at ang kanyang mga kasamahan ng mga investors. Ibig sabihin po dyan ay pati po si Ms. Gretchen Barreto ay kasama dyan at iba pa nilang mga negosyante na investors dyan sa negosyo nila sa online sabong. At ang kanilang witness ay si Don Patidongan. Nakita ko naman po sa pahayag ni spokesperson Colonel Fajardo na yung kapatid ni Don Patidongan ay talaga pong pinahuli sa Cambodia dahil siya ay convicted. I think the case is for robbery. So, hindi po tama na ang sinasabi ni Don Patidongan na talaga pong pinauwian or umuwi yan para tumistigo. Well, whatever is the case, ang sa akin tawag yung pansin ko dun sa pahayag ni Secretary Rimulya na talaga pong tututukan nila itong kaso ng criminal syndicate. He used the words criminal syndicate. Yan na. Now, wait a minute. Yeah. Hindi pa nga ho ninyo na po preliminary investigation? Wala pa kang, hindi ko alam kung na-receive na yung complaint na yan ng mga respondents na si Mr. Atong Ang at yung iba pa. Naglabas na ng salita ating Secretary of Justice na criminal syndicate sila. Yo! That's really unfair. Yeah, unfair. And unjust. The Secretary of Justice should be above politics. It should be fair and must observe due process and fairness at all times. Kasi po, siya talaga yung maglalagda ng final dyan sa resolusyon ng mga piskal. Kaya nakakatakot po kung ganito lagi ang maririnig natin sa ating Secretary of Justice ay mga pahayag na parang hindi pa nga po nakasimula ang kaso ay guilty na. Ngayon. Itong mga respondents na ito. Nangyari na rin ito noon. I think sa kay Tevez na case. Pati rin kay DG Bantag. Ganyan din. Aralin ho ninyong mabuti bago po kayo maghusga. Kasi po, Department of Justice kayo. Kayo dapat ang nasasandalan ng tao para makamit nila ang hustisya. Hindi lamang yung pagpa-find guilty ng kung sino dyan isasakdan nyo, o hindi. Fairness din ang dapat ang standard ninyo sa mga akusado at due process lagi.
Hindi po ba? Yung Yes. anak nga niya Anak niya, oh. wala ng drugs Oh, siya ang Secretary of Justice. Oh, wala akong sinabi dun ha. Yes, alam na namin. Comment dun. Yung anak niya. Kasi syempre masakit din yun kay Secretary of Justice, si Secretary Remulla. Anak niya yun di ba? Pero ang mga tao nag-expect din po doon ng fairness niya, impartiality niya. Dito po, sa kasong murder na isasampa nila o sinampa nila kay Mr. Charlie Atong Ang at mga kasama niya investors. Okay. Okay. Attorney ba? So, salamat, Attorney Guanzon. Sa patapang na pahayag, agree ako doon, yung dapat may due process. Yung mga pronouncements na ganun, parang guilty na, parang panahon pa ni DG Bantag yung kaso niya, di ba? Mga pronouncement, wala na. Guilty na si DG Bantag. So itong missing sa Bungueros, yan ang tututukan ng Quadcom 2.0. Iko-connect nila yan sa war on drugs. So, grabe ang kanilang mga ginagawa. Anyway, taong bayan na lang ang bahala. Magbasa tayo sa mga comments ng taong bayan. Daisy ni Donald, Department of Injustice. Ma Lailani, who really has the criminal mind? Cheryl Yorong, meanwhile, ang anak niya nahulian ng Mary Jane, acquitted kagad. Yan. Johanel Labayan, diversion tactics before mapuntang focus ng madla sa irregularities sa budget. Correct. Kasi ang mainit na usapin ngayon yung flood control projects. Para hindi masyadong mapag-usapan. Charlon Antonio, magaling po sila gumawa ng script. Lalo na si Boying, naniniwala sila kaagad kahit wala pang matibay na ebidensya. Sigurado na briefing na po yan. At isa pa, walang kredibilidad. Yun. Dahil nung una po, sa Taalik lahat di umano tinapon, pero naghukay din po sila sa sementeryo. Ako, wala akong kabilib-bilib kay patindugan. Anong Dondon, wala akong kabilib-bilib. Hindi yan magsilbi sa korte. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito.